po kanina, talagang pag-aaksaya lang po ng panahon. Yung mga nagsasabi po na pag-aaksaya ng pera, pag-aaksaya ng panahon, oras, itong ginagawa nila impeachment. Totoo naman po. Kaya lang makikita nyo po yung mga biases nitong majority senators, no? Sila, kumbaga, iisa po yung utak nila. Hindi ko alam kung meron silang anong tawag doon? Yung nag-uusap-usap kayo through internet. Kasi isa lang po yung isa lang po yung tanong nila eh. Pare-pareho majority senators. Isa lang po yung mga katanungan nila sa witness kanina. Ito po yung pagiging unusual, no? Tapos hindi intercom, yung anong tawag doon? GC, no? Pasensya na kayo. Pasensya na kayo, hindi. Mukhang ka-GC ng majority. Ito, sa tingin ko lang, kasi iisa lang po yung tinanong nila tungkol po sa pagiging unusual. Tapos, yung shock factor lang po. Ang gusto po nilang sabihin sa mamamayang Pilipino, yung shock factor na, nag-withdraw ng malaki. Yung, alam niyo yung shock factor ng una nating narinig yung 125 million na ginastos sa 11 days. Talagang noong una, na-shock pa tayo, no? 11 days lang. Paano yan? Gusto nating makakarinig rin ng paliwanag. Pero sa tagal niyong binabanatan, yung ginastos within 11 days, yung confidential fund, wala na pong nagugulat dito. Ang gusto nitong mga to, hindi ko po sinasabi na kasabwat nila tong mga land bank. In fact, yung mga taga-land bank, binabati ko po kayo kasi sumasagot lang po sila eh. Sumasagot lang po ng napaka-professional na pagsagot sa mga katanungan ng mga senador. Di ba? So, sinagot naman nila, wala po ako nakikita na illegal. Pati lahat, alam niyo yung ginagawa ng majority senators, parang nilalagyan lang po nila ng kinukulayan lang nila mula sa drama nila. Speaking of drama, hindi na po umubra yung yung opening statement. Alam naman po ni Laila de Lima, gusto pa niya pong ipahiya yung kanyang sarili. Alam niyo, ito yung mga sinasabi natin kung makakalusot, no? Pero alam na nila may ruling na yung impeachment. Dapat po yan ang sinasampahan ng yan yung binaban na diyan eh. Wala na ngang naitutulong. Wala nang contribution si Laila de Lima eh. Mag-i-speech pa. Yung ginagawa niyo po sa House of Representatives, hindi niyo po pwedeng gawin diyan. Alam niyo po, hindi naman si Laila de Lima, hindi naman po mahina utak niyan. Nagtatanga-tangahan lang po kunwari, baka makalusot. Ang problema po, ang nanunood po sa impeachment, 2 tao lang. O 2 grupo ng mga tao. Is either ang majority po, katulad po ng, yung mga may interest marami po hindi na nanonood eh. Walang pakialam na eh. Kasi majority po ng mga Pilipino, may kinakampihan na po. Alimbawa ko, hindi ko pa man naririnig kung ano yung mga gusto nila. Gusto nilang iparating sa taong bayan. Alam na po natin na walang kasalanan si BP Sara kasi wala naman silang binibintang. Ang ginagawa nila panay fishing expedition lang. Okay. Katulad po nito, ang gusto lang nilang sabihin, isa-shock lang po nila yung tao. Hindi na po effective yan. Lahat ng mga sinasabi niyo yan, narinig na namin. Ano pa po ba ang gusto nila? Nag-withdraw ng malaking halaga na cash. Ano pa po bang makakashock sa amin samantalang nakita na namin yung mga ghost project, yung sa Bulacan, nakita na namin kung gaano karami yung pera
na pinamimigay sa maleta. Nakita na namin may picture kung gaano karami yung mga perang ibibigay kung kani-kanino. Wala na pong epekto yan yung sasabihin nyo, nag-withdraw ng 125 million. Ilang bag? Mga 4 na bag. Ano po nakakasyak dyan? Samantalang narinig na namin na 100 maleta, napakaraming maleta na naglalaman ng mga 50 million per maleta. Hindi na po kami nagtataka doon sa withdrawal ng kung ano. In fact, ang tumatakbo sa isip namin, maliit na pera lang tong pinag-uusapan natin. Bakit ito ang ini-impeach dahil sa maliit na pera? Alam niyo po ba na yung ginastos dyan sa impeachment mas malaki na kaysa dito sa pinag-uusapan nating pera na di umano ay maanumalyang pera ni BP Sara. Talong-talo na ang pamahalaan dahil dito sa impeachment. Talong-talo na po ang mamamayan. Ano ba yung 125 million? wala na pong nakakasyak dyan. Hindi na po, may ganyan palang withdrawal. Tapos, paikot-ikot po sila doon sa salitang unusual. Hindi po ba unusual to? Nasabi nyo po na unusual ito. Bakit nyo po nasabi na unusual? Totoo po ba na may nag-withdraw na noon, ganito? Ako na po magpapaliwanag sa inyo, sa mga senador. Parang maang-maangan kayo lahat. Una muna, napahiya si Laila de Lima dahil pinatigil yung pagpopropaganda ni Laila de Lima, pinatigil ni Chis Escudero bilang presiding judge. Alam po ni de Lima yung ginagawa niya. Sisiraan niya, magbibigay siya ng mga conclusions of law. Pati nga yung conclusions of law, alam na natin yung meaning, di ba? Bawal pala yan na ikaw magsasabi ka kahit dapat galing lahat sa mga witness. Galing lahat sa witness yung kung magsasalita man yung witness na may ginawang kasalanan, si BP Sara, dapat galing sa witness, hindi galing sa prosecutor. Nakakahiya po kasi pandurugas po yung ginagawa ni Laila de Lima. Alam niya ng bawal, itinuloy pa rin. Winarningan na siya, itinuloy pa rin. Ano po tawag doon? Makapal ang muka. Ano ba yung sir, I'm sorry that you are ano? Okay. Ang tawag po dyan, makapal ang mukha ni de Lima. Alam niya na pong mali yan eh. Pero tinuloy pa rin para makaisa lang. Wala naman kayo na impluwensya na, sa totoo lang po. Sawang-sawa na yung taong bayan sa paninira ninyo kay BP Sara. Kung ngayon nyo lang po sinisiraan si BP Sara, medyo makikinig pa. Ano raw ba yung paninira kay BP Sara? Lahat na po napakinggan na namin. Lahat na ng uri ng paninira. Pati po yung mga walang katuturan na paninira laban kay BP Sara na tomboy, na magsyota sila ni Laika, na may kabit siyang basketball player. Ano po bang paninira nyo kay BP Sara na masyasyak pa yung mga tao? Ang linaw naman po sa totoo lang po, napakalinaw po ng testimonya ng mga testigo. Ano yung testimonya nila? Ngayon lang po sila nakakita ng nag-withdraw ng ganyang kalaki. So ano po ang problema ron? Ang dali naman pong maipaliwanag niyan. Ang punto lang nila sa DepEd, wala pa nag-withdraw ng cash before na ganong kalaki. Yung isa naman, pero
O, tignan niyo po yung testimonya nung pangalawang testigo, yung taga DepEd, Land Bank DepEd, branch manager. Sabi niya, sa DepEd, ngayon lang po ako nakakita ng ganyang cash withdrawal, ganyang kalaki. Pero, sa ibang ahensya, kasi na-assign din po siya sa branches na may ibang ahensya, meron na po yan. Sa DepEd lang po unusual, ngayon lang po. Pero sa ibang ahensya po, may nagwi-withdraw na ng cash na mas malalaki o kasing laki ng winidraw sa DepEd. Ang pinag-uusapan po, hindi po yung unusual ba to o ano. Ibig nyo sabihin, tatanggalin nyo si Vice President Sara Duterte dahil unusual ang kanyang ginawa? Natural, unusual po ang kanyang ginawa dahil siya lang po ang nakakaisip ng trabaho na makakatulong sa bansa. Yung ibang mga Vice President before, okay na sila na sumusweldo sila, okay na sila na Vice President sila. Maliitan lang po yung mga proyekto nila, namimigay lang po ng mga anemic na spaghetti, namimigay po ng pandesal tuwing may bagyo, nakikipag-unahan po sa presidente na pumunta ron. Yun lang po yung gawain ng mga ng mga vice president dati. Panay optics lang. Yun pa pala nakakalimutan natin, NTF-ELCAC. Bakit concerned si BP Sara? Kasi at the same time, NTF-ELCAC din siya. Okay. Normal po na ngayon nyo lang makikita yan kasi ngayon lang nagkaroon ng confidential fund ang office, yung DepEd Secretary. Ano po magagawa? Unique nga si BP Sara. Ngayon, ang question dyan, illegal ba yun? Nagtataka ko rito kay Chua Kayo ang nagbigay ng confidential fund ni BP Sara bilang DepEd. Tandaan po ninyo, yung hiningi ni BP Sara na hindi dumaan dito po sa JA. Yun lang pong una, 'di ba? Yung unang taon, yung 2022. Pero the rest, sino po ang nagbigay ng confidential fund ni BP Sara nung sumunod na taon? Kongreso. Kayo po, binatas nyo po yan, batas po yan. Kaya nga po ang question lang sana, wala pa pong DepEd, hindi pa po nanghingi si BP Sara ng DepEd nung unang taon. Kung may question lang po sa confidential fund, yun lang po sana yung unang taon. Ngayon, kinu-question nila sa DepEd, kayo nagbigay niyan. Kayo, yung House of Representatives, sila nagbigay niyan. Di ba? Natatandaan nyo pa ba? Humarap si BP Sara, segundo lang. Sino pa yung sino yung nagsabi na dahil sa tradisyon natin na hindi na natin isinasalang yung Vice President, inaaprobahan na natin yung hinihingi niyang budget. Sino yan? Si Sandro Marcos. Siya yung nagsabi na wag nang busisiin. Aprobado na. Ibig sabihin, legal po ang confidential fund ni BP Sara ay isan legal.